Magandang gabi. At tingnan natin maraming mga palusot, no? Ay, yun ang problema natin ngayon. Yung mga iba, kasi feeling insulted because of the expectations that did not happen. Yun ang nangyari. So, anyway, mag-ano muna tayo. Video file. Titira muna tayo. Ito po ang aking introduction lagi. Siya, lehes, nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya, subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! O yan So ang ating pag-usapan sa ngayon ay medyo maganda. So ang ating titirahin ay maganda itong na-raise na issue ni former Justice Antonio Carpio ng Supreme Court dati. Ito'y sinabi niya bilang isang reaksyon sa desisyon ng Supreme Court na kung saan ang sumulat ay dati niyang kasamahan na si Justice Marvic Leonen. So, senior lang siya, di nauna siya nagretiro at naabutan pa si Justice Leonen. Ang pinunto niya sa desisyon ni Justice Leonen ay yung patungkol sa parang merong factual dishonesty or factual mistake na nangyari daw na ginamit ni Justice Leonen para makapag-conclude kung ano ang desisyon na nilabag ang 1-year bar rule. At tinira niya rin, kinriticize niya rin si Justice Marvic Leonen sa decision din sa isa pang decision ni Marvic Leonen na kung saan sinabi niya ay kahit natanggalin natin ang 1-year bar rule ay sinabi ni Justice Marvic Leonen na pinirmahan ng lahat ng mga kasama niyang justice maliban sa 2 na absent. Kasama diyan sa pumirma ay yung ka-appoint lamang ni BBM na si Justice Raul Villanueva. Pinakabago, pinaka-junior na justice. At kasama rin at lalo na pinupoint out ko si Justice Marvic Leonen po ay inupo yan ni Noynoy Aquino. Ang isang inupo ni Noynoy Aquino ay si Justice Ben Caguioa. Kaya lang, wala si Justice Caguioa. Wala rin yung isa justice sa babae. So, 13 na justice ang nagdesisyon. At lahat sila po ay unanimous, isa yung boto. Ibig sabihin po, ang lahat na 13 na justice na sumama sa pagdesisyon ay pari-pariho ang kanilang isip na talagang unconstitutional itong desisyon ng ang itong impeachment na pinaakyat ng mga congressmen na sinampa sa Supreme sa Senate. So ngayon, atin muna bago ko sabihin, atin muna himay-himayin pabalik itong yung impeachment kung paano ito nagsimula at paano napunta sa Senate. Anyway, yung conclusion natin dito ay isa lang. Ay ang tingin ko sa sinabi ni Antonio Carpio ay palusot para ma-save niya ang kanyang reputasyon kasi nagsalita siya na hindi daw maaaring sabihin na hindi daw maaaring pakialaman ng Supreme Court at hindi maaaring gawin na ideklara na null and void o unconstitutional ang decision
ang impeachment, sinasabi niya kasi dapat respetuhin daw ang trabaho ng House of Representatives. True enough, nung sinabi gano'n nila ni Justice Carpio, parang naisip ko na rin na parang kumonsulta ata sa kanya itong kasalukuyang Solicitor General na si Attorney Darlene Berberabi, na bago siya maging Solicitor General ay naging Dean siya ng UP College of Law. At nung nag-Dean siya ng UP College of Law, tandaan mo po, siya ay Dean sa UP College of Law nung nagpalabas ng statement ang UP College of Law na mga faculty members. Siyempre kasama yung Dean na kumukontra sila sa pag-motion to dismiss, kumukontra sila. Kumbaga, ang stand ng UP College of Law ng mga faculty ay i-trial na, wala ng karapatan ng Senado na i-dismiss. Ang problema nangyari, ang Senate ang Supreme Court nag-dismiss. At wala pang iba, dating faculty member din si Justice Marvic Leonen sa UP College of Law. At kung parang kinontra na sila ni Justice Marvic Leonen. So ito ang sinagot kasi ang gumawa ng sagot ng House of Representatives sa tanong ng Supreme Court, sa maraming tanong, ay si Attorney Darlene Berberabi bilang siya ang kasalukuyang Solicitor General. At ang lahat doon na mga sagot, isa sa mga sinagot niya doon ay hindi niya, with due respect, the Supreme Court, hindi sila sumagot kung paano nila pinroseso ang 4th impeachment complaint at saka 3 impeachment complaint. At sinabi nila na hindi daw sila pwedeng pakialaman kasi independent ang House of Representatives at may sariling poder, kapangyarihan kung paano patakbuhin ang impeachment na reklamo. So, ganun sinagot. Kaya anong nangyari? So, pag ganun nangyari, ito na ngayon naging sentro na ng issue. Dahil hindi kami nagsumagot, ang nangyari, inisip na lang ng Supreme Court na kung hindi kayo sumagot, parang hindi nyo na rin sinagot ang reklamo ng mga abogado ni Sara Duterte at reklamo ng mga Mindanao lawyers. So, ang reklamo ng Mindanao lawyers ay ganito. May 3 impeachment na reklamo na nauna sinampa December 2, December 4, December 19. At itong nauna na to ay inupuan ninyo. Noong pagdating ng February 5, may pang-4 na reklamo na iyon ang inuna ninyo na inaksyonan dahil pirmado na ng 215 na mga congressmen. Na halos garantisado na yan, sigurado yung kaitataga mo pa sa bato na tumanggap ng 150 million bawat isa kapalit ng pirma. Okay. Anyway, ang ginawa nila doon, ito po yung actual na ginawa nila nung napanood ko sa session nila. Ang ginawa nila, binasa muna ang pang-4 na reklamo. At binanggit doon na pirmado ito ng 215 na mga congressmen. Pagkatapos nun, mayroong nag-motion. Nag-motion si Majority Leader Manix Dalipi ng Zamboanga City, 1st District, na sinasabi niya na minumove niya na aprobahan ng plenaryo itong 4th impeachment complaint at naaprobahan nga. Okay. Pagkatapos ng naaprobahan, nag-move siya ngayon na itong pang-4 na reklamo ay ipasa na sa Senate. Naaprobahan nga. Pagkatapos nun, sa kanila binanggit na may 3 pang impeachment complaint na yung December 2 sinampa, December 4 at December 19. At nag-motion siya at nag-motion si Manix Dalipi na yung 3 reklamo ay ilagay sa archive. Ibig sabihin archive, itago sa kabinet. Ganun po nangyari. Nangyari po yun February 5, 2025. So pagkatapos nun, wala na nang nangyari. Pagkahapon, nasa sa Senado.
Sa Senado naman, natanggap ka ng Secretary General ng Senado, pero hindi naman sila umaksyon doon. Dumating na lang ang aksyon nila nung June na lang, nang nangyari ng June. June to sana magsimula ang aksyon. Kaya lang maraming asipakasuhin ng mga batas na tatapusin ang Senado, kaya nangyari, nilagay ito sa June 11. Pero bago mag June 11, June 10, naggirian na yung mga senador. At nangyari nga ay nag-speech si Bato at pinamotion to dismiss niya. So, hindi man inayunan yun ng buong Senado kasi pumapil si Alan Peter Cayetano at nakiusap kay Bato na huwag na lang i-dismiss. Ibalik na lang sa House of Representatives. At alam nila na ang issue kasi nila, ang issue rin ni Bato at ng buong mga senador, alam nila may 3 reklamo pa na naunang sinampa. Ano ang gagawin natin? Pang-apat na ba ito o pang-una pa lang yung sinampa na sa House of Representatives, sa Senate? So, iyan ang tanong. So ngayon, fast forward tayo, punta tayo ngayon sa Supreme Court. Ang sinabi naman ng Supreme Court ay ganito. Dahil sa inupuan ninyo at tinanong nila ang House of Representatives kung nasa loob pa ba ng 10 araw, 10 session days, ang pag-refer sa order of business o di paglagay sa agenda nitong 3. So, ang ginawa ng Supreme Court sa pagbibilang ay ganito. May session kasi ang House of Representatives na isang araw, 1 day, 1 session day na. Merong session na isang session day pero 3 araw ang kinain. Merong ibang session na 2 araw kinain pero session day pa rin ang tawag. So, nevertheless, nag-umpisa sa section number 27 at 26 at nauwi ang February 5 ay tinawag na nila na session number 36. Pero kung bilangin mo, 36, 26 plus 10, magiging 36. So kaya, because of that, inayunan na nila ni Marvick Lunin at saka ibang kasamahan niya sa Senate, sa Supreme Court, na natupad nila yung pag-refer o paglagay sa 3 impeachment complaint sa agenda o sa order business. Kaya lang, sabi niyang mga justices, kaya lang, bagsak pa rin. Bakit? Kasi pagkatapos nila, ang ginawa nila, yung naunang reklamo, ibig sabihin, ang ginawa ng Supreme Court in the point of time na kung kailan nasampa. Ang isa, December 4, ang isa, December 2, isa, December 19. So, ang ginawa, in-archive. So, ibig sabihin, sabi ng Supreme Court, wala pa rin, problema pa rin. Kasi bakit? Naipasok mo na ninyo sa agenda o order of business sa loob ng 10 session days. Pero, ang ginawa nyo, nilagay nyo sa archive. Ibig sabihin, binasura nyo na rin. Ibig sabihin, dinismiss nyo. At, siyempre, pag tinignan mo naman, may order of time, may priority of time, dapat kung sino na unang reklamo, yun ang unang bigyan ng aksyon. Kaya lang, ang ginawa nila, siyempre, paikutan ginagawa ng House of Representatives. So, circumventing the law, ang ginawa nila, inunan nila pag-usapan yung 4th impeachment complaint, which is grave abuse of discretion din. Kaya nangyari, sinabi ng decision ni Marvick Lunin na pinirmahan ng lahat ng mga justices ay yung ginawa ninyo sa 3 reklamo na nilagay nyo sa archive ay isang aksyon na pag-dismiss sa kasong impeachment. So ano ngayon ang implikasyon? Sabi naman ng Supreme Court, ang implikasyon po niyan ay ibig sabihin dinismiss nyo ang 3 impeachment na reklamo. So sang-ayon sa decision ng Supreme Court sa Francisco case versus House of Representatives, patungkol po ito sa impeachment na reklamo laban kay Hilario Davide na Supreme Court Justice natin dati.
So, ang desisyon ng Supreme Court sa panahon na yon, kailan ba, ang tanong, kailan ba na sasabihin mo na bawal na ang kasunod na reklamo? Basta within 1 year. Ang tanong, kailan mo ba pwedeng sabihin na pwede nang magbawal, na maging epektibo na sa pagbawal ang isang impeachment na reklamo? Doon nasagot. Mula sa pagsampa, filing, hindi pa yan. Kailangan yung final mo na reklamong impeachment ay beripikado. So kung makitang beripikado, yun, takbo na yun, ang 10 session days. Pero ano bang ibig sabihin? Tika muna, ano bang ibig sabihin ng beripikado? Ang beripikado na reklamo ay kung nakalagay sa sinumpaang salaysay na nakakabit, ang title ng document ay verification, na nagsasabi na nanunumpa ang rumeklamo na sabihin niya, nabasa ko po lahat ng mga laman ng reklamong ito. Tapos sabi niya, ang lahat ng reklamong ito ay naunawaan ko ang aking binasa. Tapos pangatlo sabihin niya, at ang lahat na ito ay personal kong alam. Sa kasunod sabihin niya, at yung hindi ko alam ay personal, ay hango ito sa authentic na mga records. Yan. Pag mayroong ganon, ang kasunod obligasyon na ngayon ng House of Representatives, hindi sila makapamili kung upuan nila o hindi. Kasi utos ng Section 2, Section 3, Paragraph 2 ng Article 11 ng Constitution ay ganito. Kapag nakatanggap kayo, ang House of Representatives ng ganong reklamong impeachment, sa loob ng 10 session days ay i-refer kagad for agenda sa House of Representatives. Yun naman ang nangyari. No? So sinabi ng ang problema nito, nung ma-refer nila ay in-archive. So ngayon, yan ang bilangan, kailangan i-refer mo na. Yun ang sabi para sabihin mo na initiated na. So kung ang impeachment na reklamo, kung maging initiated na ang tawag doon, ay saka na siya pwede bawalan ang kasunod na reklamong impeachment sa loob ng 1 taon mula nung araw na iyon ay nagiging initiated. So ngayon, ang tanong, kung naging initiated ay pag-refer sa archive ay initiation din yun. So ibig sabihin, yung mga 3 reklamo na final, December 2, December 4, December 19, ay naging initiated noong February 5 ay ni-refer nila sa archive. At dahil hindi nila pinag-usapan at hindi nila binigay sa Committee on Justice, hindi tuloy na pag-usapan. At kung hindi na pag-usapan, ibig sabihin, dinismiss. So, sabi ng Supreme Court, kapag dinismiss, magsimula na ngayon ang bilang ng 1 taon kung saan ay bawal magsampa ng panibagong impeachment. So, dahil doon, naging bawal ng ang pang-4 na impeachment na reklamo. So, sa punto na yan, binasura ngayon ng Supreme Court. Dineklara nila na bawal na yung pang-4 na impeachment kasi binawalan na siya. Harangan na siya, hinaharangan na siya ng 3 impeachment complaint na dinismiss. Ito na nga yung palusot ni Antonio Carpio. Sabi, hindi, mali din yun. May fake news lang. Ano fake news doon? Sabi niya. Kasi, balikan natin ang proseso. Unang pinag-usapan ay yung number 4 impeachment complaint. So, na-actionan na siya, saka dinismiss yung pangatlo. Palusot niya. Ibig sabihin, una sa actual na action, which is true naman, una na inaksyonan ng House of Representatives sa pamamagitan ng action ni Majority Floor Leader na si Manix Dalipi at saka si Speaker Martin Romualdez, ay nauna nilang pinag-usapan yung pang-4 na reklamo. At inaprubahan nila na ipadala sa Senate. Ngayon, ang 3, pag napatapos na ma-action nila, saka pa lang sila umaksyon sa 3. So, ang puntos ngayon ni Carpio, dapat doon makabase sa kung alin ang inuna, alin ang pinuli. So, kung sabi, ang argumento niya, kung inuna yung 3 reklamo,
ayun, saka palang pwede bawalan ang pang-apat na reklamo. But gusto niya, pero ang ginawa naman ng Supreme Court, hindi, magbabase, alin bang unang sinampa? December 2, December 4, at saka December 19. So, iyan ang tayo ngayon ng Supreme Court na gustong palusutan ni Antonio Carpio kasi kumontra sa kanya eh. Lumalabas na bubuy kayo sa Antonio Carpio pagdating sa mga interpretasyon sa impeachment. So para to save face, kung ako tanungin mo, para masalba niya ang kanyang dangal, ay sinabi, nakakita siya ng lusot ngayon. Ipapalusot niya ngayon. Hindi dapat ang titingnan ay kung alin ang inuna inaksyonan. Which is the fourth impeachment. At nung inaksyonan yon ay wala pang ibang na-dismiss na kaso. Ay, hindi naman pwede mamili ka, Antonio Carpio, hindi naman pwede mamili ka na unahin mo yun kasi that is daw circumventing the law. The law of priority in rights is priority in time. Ibig sabihin, sino bang una? Yan ang asikasuhin mo. Pila ka, hindi ka naman senior citizen eh. Wala namang senior citizen sa reklamo. So kaya naunang si December 2, dapat yan ang unang pinag-usapan. Binaliktad nila. Kita mo paikutan ng style nila ni Tambaluslos. Yung number 2 naman na December 4 ay dapat pangalawa, yun ang bibigyan ng attention. At ang pangatlo, dapat binigyan ng attention. Ano sila eh? Tamimi sila doon eh. So ibig sabihin, tama ba yung sinasabi ni Antonio Carpio? Kung ako tanungin mo, mali po yan. Kasi ang sukatan, kung alin ang matuturing na una. Kasi same day lang naman sila ginawa eh. The same day, February 5. So, ibig sabihin, kung the same day, regardless na yan, kung inuna nyo pinag-usapan ang number 4 na impeachment complaint. At hindi nyo pinag-usapan yung pagtapos doon, saka nyo pinag-usapan ng tatlong impeachment complaint. Hindi po pwede. Kaya may order of time, priority in time. Which is the first in time should be the first to be acted upon. May tinatag tayo, gano'n talaga, rule of life yan. Kahit na wala ng batas na ipaglagay, dapat gano'n. Tapos material pa ang time na sinabi ng Section 3, Paragraph 2, pagka-file ng reklamo na beripikado ay magbilang ka na ng 10 session days. So, ibig sabihin, alin ang nauna niya bibilangin? Hindi yung una, yung first. Alin ang pangalawa? Yung second complaint. Pangatlo. So ngayon, yan ang sagot kay Antonio Carpio. O tapos, may isa pang lusot na hiwalay naman ito, dapat daw automatic na tanggapin ng Supreme Court, ng Senate, kasi hiwalay na pamamaraan ito, yung number 3, Section 3, Paragraph 4 na mode. Ang nauna ay Section 3, Paragraph 2 na mode. So, yung pang-apat ay ginawa nila, pinirmahan na kagad ng 250 na congressmen. Kaya tuloy-tuloy na daw. Kaya problema, sinagot siya ng mga 13 justices. Hindi po pwede. Bakit po? Ang sagot nila ni Barbie Clunin na inappoint ni Noynoy Aquino, at saka ni Justice Raul Villanueva na inappoint ni Bongbong Marcos noong kamakailan lang, ay ganito. Ang tinatawag na karapatan sa due process ay hindi pwedeng isantabi. Nirol nila na kahit sa stage pa lang ng House of Representatives, walang kapangyarihan o walang discretion o walang authority ang House of Representatives na hindi respetuhin ang karapatan ng kanilang pinirhwisyong tao. So dahil pinirhwisyo nila si Sara Duterte, may karapatan din siyang hindi mawalan ng posisyon, hindi mawalan ng opisina, hindi mawalan ng kayamanan, hindi mawalan ng kalayaan, hindi mawalan ng buhay. So dahil klaro naman kapag in-impeach niyo siya, charged na siya, impeached na siya, hindi na mababawi. Stain yun sa kanyang karangalan. Masisira ang kanyang karangalan. So kaya ngayon, ang sinabi ng
13 uh, justices na pinangungunahan ni Chief Justice Alexander Gesmundo ay lahat ng tao sa lahat ng antas ng ng proseso ay igagalang natin ang karapatan ng napiperwisyo. Kung sino maperwisyo, bigyan siya ng pagkakataon na makapaliwanag. Ang sinasabi ngayon na ni Voltaire, sabi niya, strike! But here! Sige, patayin mo ako! Pero pakinggan niyo muna ako. Ganun yun. So, ang problema sa ginawa ng House of Representatives, pirmado lahat at inendorso na. Wala nang kaya sabi ng Supreme Court, bawal na labagin mo yung proseso ng due process. Hindi po yan technical. Substantive po yan. Kapag proseso, substance, karapatan mo ang nakasalalay. Mamamatay ka. Patayin ka. I-convict ka. Tapos hindi kay bibigyan paliwanag. Karapatan yan. Hindi yan technical aspect. Kaya mali sila pagsasabi na technicality lang daw. No, hindi technicality yun. Substance of due process yun. So ngayon, ito na ngayon. Dahil karapatan ni Sara, inamin naman ng House of Representatives sa tanong ng Supreme Court, binigyan niyo ba ng pagkakataon si Sara Duterte na masagot niya yung mga ebidensya laban sa kanya at mga akusasyon laban sa kanya? Anong sagot ng House of Representatives sa kanilang binigay sa Supreme Court? Tahasa naman inamin nila, hindi po. Kasi mayroon naman siyang karapatan magpaliwanag pag nandoon na sa Senado ang impeachment na reklamo. Sabi ng Justice sa Supreme Court, hindi yan. Sa pagsimula pa lang, kagaya ng pagsampa mo ng criminal case sa isang tao sa piskal pa lamang, hindi pwedeng labagin ng piskal ang na hindi pasagutin, hindi papadala ng sulat o sabina ang kinakasuhan. Did you see? Sa lahat ng antas ng mga proseso na kung saan ay pwedeng mawalan ng karapatan ang isang tao, respetuhin mo yan, may due process yan ng karapatan sa simula pa lamang step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, hanggang sa makulong siya. Ganun po yun. So ngayon, dahil hindi nyo ginalang, nagdesisyon ngayon ang Supreme Court, dahil hindi nyo ginalang, kahit pa wala na yung 1-year bar rule, null and void pa rin. Ibig sabihin null and void, basura sa batas. Hindi pwedeng gamitin panlaban kay Sara Duterte. Kasi hindi nyo binigyan man lamang ng kopya, kahit kopya lang ng reklamo para mabigyan siya ng pagkakataon kung paano niya depensa ang sarili niya. Wala eh. Kasi ang mangyari niyan, pag binigyan lamang nila ng kopya si Sara, obligado ang House na huwag muna ipadala sa Senado ang reklamo kahit pirmado na. Ang gagawin nila, hintayin nila ang sagot ni Sara Duterte. At magbi-meeting sila ulit kung tatanggapin nila ang sagot bilang pagpaliwanag or excuse o hindi, pwede sila mag-decision, walang kwenta sagot niya, kaya ituloy na natin to. Dapat sana ganun nangyari. Hindi nila ginawa. Tapos, may sunod pa, sinabi ng Supreme Court, which is mali. Sabi pa ng Supreme Court, kailangan ang lahat ng reklamong impeachment ay dapat suportahan ng ebidensya na magpapakita na clear and convincing ang kaso base sa ebidensya ninyo. Ano yung ibig sabihin ng clear and convincing? Parang prima facie ang ebidensya. Ano yung ibig sabihin ng prima facie? Na halimbawa, yung inyong mga ebidensya, pag-usapan natin ang ebidensya sa kaso ito. Ang mga ebidensya ninyo, yung mga resibo ng mga merigless piatos, resibo ng mga fake na mga pangalan, at ang dami dyan, mga 1,000 pa ata mga pangalan dyan na fake. Yan. Pag iyan ba, ibig sabihin, makukonvict na kagad si Sara sa pagnanakaw ng pera? Sa resibo lang?
Pagkatapos, ang ebidensya pa ninyo nagsasabi na ang lahat ng resibo na yan ay binigay yan ng mga military intelligence sa kanila kasi binigay ang pera kay Colonel Lachica at saka Colonel Nolasco. So yan ang pagbalik naman, yun naman ang mga resibo binigay nila ni Colonel Nolasco at saka ni Colonel Lachica. Ngayon, dapat para malaman natin na binulsa nga ni Sara yan, dapat may hiwalay pa kayo na ebidensya na iba na magpapakita na pagkatapos matanggap ni Colonel Nolasco at ni Colonel Lachica ay binigay kay Sara ang pera. Wala kayong ebidensya na ganun. So, ibig sabihin, kung ganun lang ang ebidensya, hindi mo masasabi na si Sara ay binulsa niya yung mga pera. Kaya walang prima facie evidence. Walang clear and convincing evidence para sabihin na nilustay niya yung confidential fund. Naintindihan na ninyo? Yan ang inutos ng Supreme Court. Dahil walang prima facie evidence, bawal ang inyong reklamo tatanggapin. Walang sustansya. Hindi yan technical, ha? Substance na yan ang pinag-uusapan. So, ibig sabihin, kung diniin pa ng Supreme Court, justices, 13-0 score, ha? 13-0 lang sila ni Antonio Carpio. Ngayon, sinabi pa, dinagdag pa ng grupo ng mga Supreme Court justices, may isa pa, may mali ginawa ang mga House of Representatives. Bakit nyo kinasuhan si Sara Duterte ng mga bagay o akusasyon na nangyari nung hindi pa siya vice presidente? Bawal yun. Doon para sa kaso ni Davide, Hilary Davide, sinabi ng Supreme Court, ang pwede lamang tatanggapin na reklamo ay yung reklamo na patungkol sa bagay na nangyayari nung panahon nung si Davide ay Supreme Court Chief Justice. Hindi pwede yung hindi pa siya kanyang kumilik chairman pa lang siya, hindi pwede isama. So, ibig sabihin, kahit na may pagkakamali si Davide noon, nung hindi pa siya Chief Justice, sa kanyang kumilik, hindi siya nagsumiti ng salin, hindi pwede isama ang salin. See? Oh. So ngayon, ano kay Sara? Hindi pa siya mayor. Hindi pa siya vice presidente, mayor pa lang siya. Isinama ba naman ang kaso ng confidential fund ng mayor pa lang siya? Yan ang sinabi ng Supreme Court sa desisyon. So bawal yan, Antonio Carpio. Irretroactive mo, sinasabi na nga sinasabi sa ating Section 1. Section 1 ng Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without the law, without due process of law. O ngayon, wala pa yung law on impeachment kay Sara ng mayor pa lang siya. Siyempre, hindi siya masasakop. Kasi mayor lang naman siya. Ibang batas ang sasakop sa kanya. Kaya hindi mo pwede dalhin sa impeachment court na bilang kasalanan ng vice presidente ang mga bagay na ginawa niya nung hindi pa siya vice presidente. Tahasang sinabi ng Supreme Court, there must be no retroactive use of any incident. Only incidents that occurred in relation to her office as vice president. Ano pang ibang binawal? Pati yung mga bank accounts na binigay ni ex-senator Antonio Trillanes ay hindi rin pwede tanggapin kasi nangyari yan 2016 pa. Hindi pa siya presidente, mayor pa lang siya noon. Naging vice presidente siya nung 2028. Nung 2022 lang siya naging vice presidente, kaya hindi pwede gamitin yung mga bank accounts na yon nung panahon pa ng 2016. So ngayon, ano na kayo nangyari? Ibig sabihin, lumalabas na nagpapalusot lang si Antonio Carpio.
So, yan lamang po ang suma total ng aking sinasabi. Yan po ang pinakabuod, pinakaigsi na explanation ng decision ng Supreme Court. Pag-usapan natin, bakit kayo nagagalit? Pwede pa naman kayo magsampa ng motion for reconsideration. Bakit kayo mumurahin yung Supreme Court? Ito naman si Percy Sindanya. Hindi kita nilalait pero kabubuhan po ang ginawa mo. Excuse me. Wala akong ibang term magagamit para tawagin ang iyong ginawa na kabubuhan. Akalain mo ba naman? Tawagin mo ang Supreme Court na Supreme Cuddler? Saan ka makakuha ng diksyonaryo riyan? Huwag ka mag-alala, Mr. Percy Sindanya. Maghanda po ako, mag-prepare po ako ng motion, ng petition, ng reklamo na isa-cite, o motion na isa-cite ka in contempt. Para ma-fine ka. Para malaman mo kung ano ang premyo pag ikaw ay nag-insulto sa Supreme Court. Unang-una, walang dahilan. Wala kang katwiran para tawagin mo. Mali ang inyong positioning. Ang position ninyo ay walang kapangyarihan ang Senado na magtanggi sa impeachment. Mali nga. Abuso na nga ginawa ninyo eh. O ito pa, si Erwin Tulfo. Aba, mamimilit pa. Ituloy natin to, ituloy. Kahit na walang Supreme Court. Sige, subukan nyo. Kung hindi kayo makakatikim ng contempt, nag-warning sa inyo si Senator Zubiri na akala ko ay itutuloy niya kahit ano. Ito naman, gusto pa rin ni Joel Villanueva. Isa ka pa. Ito rin si Rapi Tulfo. Isa ka pa rin. Ang ambisyon nyo kasi sa 2028, yung namamayani sa utak nyo. Sino pang iba diyang mga senador na yung iba tahimik na naman? Si Risa Ontiveros. Hey, wala na kayong ginawa na kung ano-ano. Si Chis nga, pero nung bumaliktad niya si Chis, hindi na niya ituloy. Si Soto pa! Tsaka si Lacson nga, bumaliktad na kasi dati, unang-una sabi ni Ping Lacson ay idiin niya na matutuloy ang impeachment kahit na sinabi ng Supreme Court, hindi. Ito pa, yung sinabi ko kanina, binlag ko kanina. Ang sabi ni Joel Villanueva, noong panahon ng impeachment ni Corona, hindi rin sinunod ng Senate ang utos na TRO ng Supreme Court. So, gawin din natin. Teka muna. Ano ba pagkakaiba ng TRO na nilabas noong panahon ni Corona na impeachment? At ano ba, para saan ba yung ano na yon? Para saan yung TRO na yon? Ganito po yung kwento dun sa panahon ni Corona. Sa panahon ni Corona, nag-motion po yung prosecution na utusan ang PS Bank na ibigay sa Senado, sa impeachment court, ang kopya o records ng dollar account ni Renato Corona. Siyempre, kumontra yung mga abogado ni Renato Corona. Mga abogado yung tatlo, mga professor ko pa. Si Attorney Tranquil Salvador III, si Attorney Alan Pagia, at saka si Dean or Attorney Jose Roy. Yung tatlong yan, professor ko yan sa PLM. Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ano nangyari? Nagpalabas ngayon ang Senate sa panahon ni Miriam Santiago ng sampina. Inutusan ng PS Bank. O, ibigay sa amin ang dollar account ni Corona. Di, nagreklamo ngayon yung bangko sa Supreme Court. At inutusan ng Supreme Court, TRO mo na. Huwag mo na. Hunos diri mo na kayo. Ito mo naman ang Senate, kasi dapat tapusin na nila ang impeachment, ay hindi na nila hinintay at nagpatuloy ng utos na napilitan sumunod ang bangko. At habang napilitan sumunod ang bangko, ang mga abogado naman ni Renato Corona ay pumunta din sa Supreme Court para pigilin ang Senate sa pagmamimilit
na kukunin ang dollar account ni Corona. Ang nangyari, na-convict na si Corona, tapos na ang impeachment na procedure. Tapos na, may desisyon na. Hindi pa na-desisyonan ng TRO na inapila. So, ibig sabihin, hindi mo, Joel Villanueva, sundin ang nangyari sa TRO kasi hindi pa epektibo. China-challenge pa nung time na yon. O, ngayon, ikumpara mo ngayon, ano naman ginawa ng Supreme Court ngayon kay Sara? Ang ginawa, total dismissal. Yung sa TRO lang. Ang tawag namin doon, interlocutory order na naiwan pa rin sa Senate Impeachment Court ang kanilang authority, jurisdiction para ipatakbuhin ang trial. Dito naman sa sitwasyon kay Sara, binasura ng tuluyan. Ang ugat mismo ng impeachment ay tinanggal ng Supreme Court. Kaya hindi kayo pwede magpatuloy. Subukan ninyo. Subukan ninyo kung gawin nyo. Ako mismo magsampa ng motion. Mag-file ako ng petition sa inyo na ipa-contempt kayo. Ganun po ang gagawin ko kasi hindi nyo nirespeto sa Supreme Court. Alam mo, sa tungtong kwento, lahat ng inyong protest, lahat ninyong argumento ninyo ay walang karapatan, walang kapangyarihan ang Supreme Court makialam. Meron po. Lecturean ko kayo, 2 uri po ang pwedeng ang mga issue sa impeachment. 2 uri yan. Anong ibang issue? Legal ang issue. Ibig sabihin legal, patungkol sa batas. Kung anong batas. Ang isang issue ay political question. Na kung saan, pag political question, tanging botante lamang na Pilipino ang makakasagot kung ano ang gusto nila. Yan ang political question. Paano makasagot? Wala namang eleksyon. Ganito po yun. Sa pamamagitan ng mga senador at congressman na binuto ng mga tao, yun po ang may kapangyarihan sumagot sa question na political. At kung ano ang batas, walang ibang makasagot yan kundi Supreme Court. Ang ginawa lamang ng Supreme Court, ano ba talaga ang batas sa pagproseso ng impeachment complaint at kailan ba matatawag na bawal na may 1-year bar rule na sa sitwasyon na ganito na yung 3 reklamo ay inupuan at hindi man lang ni-refer sa proper committee. Interpretasyon ng batas yun kung ano ang batas. Hindi yun political ang question. Ang tanging kapangyarihan ng Senate Impeachment Court ay kung ang question ay political. 2 uri na question. Tandaan nyo yan sa lahat ng korte, lahat ng usapin. Kung may political question, kung saan ang makapag-desisyon ay ang butante na Pilipino ay sa pamamagitan ng kanilang congressman at mga senador ay hindi pwede saklawin ng Supreme Court yan. To the other side, sa Supreme Court, kahit pa political pang tanong at kung may makakitaan na pang-abuso sa poder sa pag-exercise, sa paggaganap ng inyong political na kapangyarihan, ay pwede pa rin manghimasok ang Supreme Court dahil po nakasaad sa Section 1, Article 8 ng ating Constitution na nagsasabi ang lahat ng kapangyarihang judicial ay nakalagay sa kamay ng Supreme Court at iba pang mga korte na maaaring ibuuin o itayo ng ating batas. Kasama na ang mga abuso o grave abuse of discretion. Dito klaro ng abuso yung mga congressman. Pero mo, isang impeachment complaint lang ang kailangan mo para matapos na. Bakit nagsampa kayo ng 4 na impeachment complaint? Hindi abuso. Pagkatapos, December 2 pa lang mayroon na kayong complaint. Bakit hintayin nyo pa ang February 5 na wala na kayong panahon? Hindi sinasadya. Ganun lamang po ang aking masasabi. In short, maraming salamat po at mag-shoutout na lang ako. Hi. Si Elisa Taraka, hindi ka kasi bias kaya
ang lumalabas na katwiran po sa inyo ayon sa konstitusyon, walang panlilinlang. Pagpalain po kayo. Salamat po, Lisa Tanaka. Si Amil Muti Talib, mapaya magabi. Good day, Boss Toto. Inshallah, ipakontempt na mga magunggong na yan. Sige. Tapos Big Dipper, all events today justify that Justice Carpio is ignorant of the law. Roderick Pacheco, ano naman ang natutunan mo sa School of Law, Dr. Toto, about constitutional rights? Turo sa inyo ng inyong mga professor sa law professors. Ang dami po. Pagdating the Constitution of Rights, we are talking about the rights of the people. Okay? Ganun naman, marami po. Diyan po na-exist na pa sa Section 1. Lahat ng rights ng tao, masasabi mo na sa Section 1. Kahit i-forget mo na lahat ng mga sections sa Article 3. Article 3 po ang Bill of Rights. Napapaloob po yan sa isang paragraph lang na ganito, sinasabi niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Yan na po. Diyan pa lang, pasok na lahat ng klaseng karapatan dyan. Kati karapatan na hindi ma-impeach, kasama dyan. Okay? Tapos kay Prime DA, sa ombudsman na lang nila isampa. O sa ombudsman, ibang usapin naman yun. Pero ang sa ombudsman naman, pwedeng criminal case. Hindi pwedeng administrative case na pampatanggal. Kundi criminal case, pwede na kasuhan ng murder o ano man si Sarah. Kung gusto nila. Total, criminal case lang naman yun eh. So, criminal case sa pagnanakaw, malversation. Pwede yan. Sa ombudsman na lang. Okay, tapos si Presi Bunga. Tapos kay Dan Ventanilla. Dapat alam na yan. Yan, abubado ka naman dati. Virilla Hainos, ang gugulo ng mga magagaling sa batas. Di mo na maintindihan kung sino ang tama dahil lahat sila nagsasabi na sila ang tama at mali yung isi. So Ginaline Isaac, humingi ng sorry si Dilima. Yung mabuti ay salamat po Layla Dilima at ikaw ay humingi ng sorry. Kasi pangit po, napaka-insulto pong sinabi mo. Pwede naman at na-realize mo. Siyempre, hindi ko alam kung patawarin ka pa ng Supreme Court o hindi. Ginaline Isaac, humingi ng sorry. Si Alexander Mamad, yung classmate ko. Roommate ko pa. Mga ilang taon kami nagsama. Kung minsan nagkatabi pa kami sa isang kama. Engineer Alexander Mamad, engineer ng MMDA. Gandang gabi. Tapos Amil Muti Talib, kung sa Thailand pa yan, posas na ng military ang mga gunggong na yan. Fred Itores Zaita, I'm very happy na binasura ang impeachment ni BP Sara ng ISI, pero sa akin, utos yan nila LBM kay Kilay and ISI kasi hawak ni FL ang kipay, ang tiagballs na mga yan. Ganun ba? Hindi naman siguro. Kalaban kasi ni Lisa Araneta si BP Sara eh. So, Johnny Bunagan, impeachment ulit pagdating. Impeachment ulit. Nakulang ang pag-type po Johnny. Sa February 6, 2026, sampa ulit kayo. Wala na yung issue na 4 na constitution. Ang leksyon lang makuha natin to, isa lang ang dapat isampa. Joseph Franz Guzman, Toto Kausing ganito, kay Toto Kausing, Ginoong Berteni, Catalonia Kausing notify ayon sa Supreme Korte Suprema, isa sa dahilan kaya diniklara po na unconstitutional o labag sa dating saligang batas, sa ating saligang batas ang kasong mataas na krimen o impeachment case laban po kay Vice Presidente Sara Duterte ay dahil sa pagkakaroon ng maraming pagsasampa ng kasong tama rin, malinaw at maliwanag po yan sa pasya ng kataas-taasang hukuman na inihayag ng boses nito na si Attorney Binibining Camille Su Ting ata ang apelyido ng Camille Ting. Puro salita. Lawmakers ngayon ay lawbreakers. Yan ang mahirap sa mga nakaupo dahil sa pera. Na demonyo na talaga sila. Kaya sa susunod, pumili na tayo ng markarapat dapat talaga. Opo, Boyet Tikling. Tiking. Finger red number 1. Finger red number 1. Okay. Rodi Rabi Pastor. Magandang gabi. God bless po. Joseph Franz Guzman. Sabi niya,
ay Ginoong Bertini Catalonia Housing, notify yan. Inulit mo na lang. Ganun pa rin ang statement mo. Okay, sino pa? Si Hil Alzura. Tira, ah, galing ka Toto, ikaw ang pinaka kontra sa impeachment. Hindi okay. Mali po pag-type niyo po, sir. Ana Endo, watching from Japan. Po, congratulations po. Konbanwa. Thomas Esplana, gandang gabi, Dr. Toto. Tanong lang, pwede ba makontempt ng EC ang nagsasabi laban sa Korte Suprema? Pwede. At magpapilit na baliwalain ang desisyon? Yes, pwede. Kung may isa magreklamo, pwede. I am Robbie Nicolas, isa kang hinyo, Dr. Toto. Ay, salamat po, Sir Robbie. Ricardo Zalaibar, may just compensation po ba considering na nagastusan si BP? O pwede po siyang humingi ng compensation doon sa mga nagsampa ng makaso, anyway, may 150 million naman bawat isa sa kanila, 215 sila, sapat-sapat na pambayad niya na kay Sara. Tapos, ibayad ni Sara sa mga abogado niya, sa kagastos niya. TC Junior, good evening, Dr. Toto Kasing, Violeta Velos, galing ni Boss Toto, sana lahat ganyan. Salamat po. Ricardo Zalaibar, babayaran ba ng SOR ang Danyos BP? Malamang hindi. Yung mga mga congressman na pumirma, ilang papabayarin. Sampalok, sino kaya ang legal luminary na bumulong kay Soto? Ay, legal luminary, malabo pa sa sa pusit, no? Ginaline Isaac, Sampalok, si Carpio siguro. Ricardo Zalaibar, anyone who negligently or intentionally causes damage to another contrary to law must indemnify the latter. Yes, pag sinabi mo anyone, it could either be a person who is a natural person or it could either be a juridical person which could be a corporation. Tapos Sampalok, matalino pa si Bam Tolpo Soto at Hontiveros sa Supreme Court? Hindi pa matalino, kaya tigilan na nila yung tigilan pagpatutsada. Edmond Burnasal Beltran, stay safe, Toto Tirador, Dr. Kausing. Dennis Kausing, kapatid ko, guwapo, Sampalok. Si Saba, nagsorry na. Nagsorry na si Lila de Lima. Ildefonso Amores, Sir Toto, it is not necessary to put political color to the justices of the Supreme Court. Their decisions are based on the intent of the law, not on political affiliations. Alam mo kayo, mga justice, pinili niyan kasi may capacity sila na tumawid sa kanilang mga political color. Kaya sila naging malimit na patas kung mag-decision. Soothing and meditation, dapat iapila nila Soto, Bam, Hontiveros, di ba pa ang decision? Doon lang, mag-file lang sila ng motion pre-consideration at wala pong apila papunta sa ICC basta pag-usapin sa impeachment. Sampalok, si Mantika, pumanig din sa ICC. Sino kaya si Mantika? Virya Hainos, thank you sa paliwanag. Ricardo Zalaibar, klaro man na nga naperwisyo si Sara, kinahanglan bayran sa HOR ang ginastos sa abogado hasta incidental expenses. Tama yung karapatan ni Sara yan. J1428, si Bam at Kiko. SN, may possibility ba na ma-reverse ang decision? Malayong may possibility kasi unang-una, sitwasyon number 1 ay lahat sila po ay pumirma. Lahat sila, 13-0 nga. So, mahirap ka sa karanasan ko, mahirap, hindi pwede magbaliktad yan. Puro salita, tahimik si Triling ngayon. Narinig ko si Triling. Parang sinabi, parang ininsulto din ang Supreme Court. Tapos Joseph Bitog, people power is the highest entity, higher than the 3 branches of the government, higher than the Marcelo. Kaya lang, wala na mangyari sa people power. Hindi na siya. Kung power of the people, meron pa. Pero yung power as yung i-demonstrate, mag-rally, wala na. So, Amil Motitalib, 13-0 po, final and executory. Ang sabi ng Supreme Court, is effective immediately. Wala na. Kahit na mag-MR kayo, effective na. So, magandang gabi, Attorney Causi, sabi ni Regine Ford. Alpache Bitter, gusto lang tatalaga ng mga ambisyosong politiko na naghangad na maging presidente sa 2028 na mawala ang kanilang balakid, si BP Sara. Kaya sila
ay magkutsabahan sila lahat para tanggalin si VP Sara at sila na lang tatakbo ng eleksyon. Deborah Canido, God bless, Attorney Dr. Engineer Causing. Mary Jane, good evening po. Magkano po ba ang kikitain nila sa impeachment? Ang bawat senador po ay bibigyan ng allowance na 2 million sa kada isa. So kung 24 sila, 48 million. Hindi po kaya habol nila? O nga, para matutuloy, may kikobrahin sila, kaya gusto na matuloy. Ganun, lalo na si Erwin Tulfo. Nag-anunsyo pa siya. Para labi na pari, at saka si Rafi Tulfo. Tapos si Renato Oracion. Sir Toto, yan hirap, walang alam sa batas. Okay, tama. Conrado Alipio, tama po, Katoto. ATC, the highest law of the land, Supreme Court. Ang highest law, highest court sila. Pero ang lahat ng mga decision la ay kinukonsidera na batas ng ating bayan. Ricardo Zolaibar, will HOR allocate budget for indemnification for the injury inflicted to VP? Ay malamang hindi. Jan Suarez, ang tigas ng mga ulo nitong anti-Duterte, nagtatrabaho na kayo. Sana si Sara maging presidente sa 2028. Rosa de los Reyes, the best ka talaga niya nito, magpalinlang. Ganun ba? Nagpalinlang pa ako? Hindi ko sila nilinlang, Rosa. Wala pa ako nilinlang kung anong totoo yan sa akin sinasabi. Juan Sarco, thank you Sir Idol Toto. God bless, talagang naintindihan ko lahat. Si Rosa de los Reyes, Toto, si Atty. Enzo na hindi matatanggap ang desisyon ng ICI. Mali naman po yun. Tanggapin mo na lang desisyon. Kahit sa tingin mo mali, wala ka magagawa. Mag-file ka na lang ng motion for reconsideration kung gusto mo. Hinday Dari, pansin nyo ba, Tony, kung yung mga may kumuha ay mga na hindi mga abogado, nagdunong-dunungan? O nga, no? Raymond Lagidaw, Idol Toto, ang galing mo magpaliwanag, talagang katotohanan ka lang. Nelson Digdigan, good evening. Cesar Rugar, magandang gabi, Tony Toto. Totoo pa lang, hindi mananalo ang mga masasama sa kabutihan. 2015 congressman plus 5 senator versus 1 vice president para talo sila lahat. Pero talo sila lahat. Tapos si Rosa de los Reyes versus Sigadon ang tumulong, ang bumubulong kay Soto. Ganun ba? Dion Laguador, thank you Tony Toto sa malinaw na paliwanag. Mercy Narvasa Suzuki, good evening po Dr. Toto, salamat. Sam Palok, ayun kay Percy Sidrilon. Tapos June Dabs, Idol Toto, Tirador, palala mo rin sa mga viewers mo na mag-ingat sa 4 na peking senador. Hindi ibinoto pero nakapwesto. Ganun ba? Sino kaya yun ang 4? Titi Gas, dumami na views mo ha, Upaw? Pag-fake news ka na naman. Huwag ka magalit. Huwag mo ko tawaging Upaw. Ang Upaw, kalbo na nga ako. Tawagin mo pa ko kalbo. Ang Upaw kasi kalbo sa Tagalog yan. Titi, Gas, kung wala ka naman magagawa dyan, ka na magano, wag ka na mamersonal. Mag-argumento ka lang sa batas, okay? Onier Limbog, Toto, nag-sorry si Laila Dilima sa Supreme Court. Ay nag-anunsyo, pero problema, naggawa, nasabi niya ng gusto niyang gawin. So hanggang dyan lamang tayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Sana hindi kayo mabasa ng ulan.